Hello everyone, ito ang pagpapatuloy ng spiritual awakening process. Sa mga baguhan o nag-uumpisa pa lang, inaanyayahan ko kayong panoorin ang mga naunang video na nagawa sa channel na ito. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung bakit ka napadpad sa mga espiritual na topic o videos. Lahat ng mapag-uusapan ay lampas sa kakayahan na maintindihan ng tipikal na five senses. Hindi ito para hikayatin o kumbinsihin ang kahit sino. Ito ay gabay lang sa mga nagnanais magkaroon ng ekspansyon at kaalaman sa mundo ng espiritualidad. Click the like at mag-iwan ka ng comment kung ikaw man ay may natutunan o nagkaroon ka ng kaliwanagan o panibagong perspektibo. Lalong-lalo na kung ikaw ay may mga katanungan na may kaugnayan sa video o sa topic na napag-uusapan. Napaka-importante na pansamantala mong maisantabi lahat ng iyong kaalamang pang-intelektual at espiritual na paniniwala sa buhay. Kasama na dito ang iyong relihiyon, ang mga iniisip mong tama o mali, kung ano ba dapat o hindi dapat, o kung ano pang kaugalian na tumutukoy sa pagkatao mo. Kasama na rin dito ang mga naunang espiritual na natutunan o narinig mo. Kahit ano pa man ang aking sasabihin ay nasa sayo pa rin ang huling desisyon kung alin sa sinasabi ko ang naayon sa iyong buhay. Kunin mo ang bahagi na makakatulong sa iyo ngayon at isantabi mo muna ang hindi. Marami ang nag-aakala na ang espiritualidad ay umiikot lamang sa mga bagay na may kaugnayan sa extrasensory o psychic senses, pagre-ritual at mahika. Ngunit, ligid sa kaalaman ng karamihan na ang espiritualidad ay ang sapot na nagkukonekta sa lahat. Sa mga taon na nagdaan simula ng umpisahan ng channel na ito, ay may mga viewers na gusto makipag-usap na ang nais nila ay mabuksan o maging aktibo ang kanilang psychic senses o third eye para makakita ng ibang nilalang o makapunta sa ibang dimensyon, etc. Kung pakikinggan mo ang kanilang rason kung bakit gusto nila itong gawin, ay tipikal na gusto lang nilang mapatunayan mismo sa sarili na totoo ito o kaya ang pagnanais nilang tumulong sa kapwa, etc. Ang hindi alam ng karamihan na ang paggamit ng psychic senses at pag-access ng ibang dimensyon ay natural na gawain ng lahat, ngunit ito ay panandaliang nakakalimutan sa sandaling babalik ka na sa pisikal na katawan. Hindi man lahat, pero ang panandaliang pagkalimot ng mga kakayahang ito ay nangyayari upang masunod ang nakasaad sa magiging tungkulin ng kaluluwa sa sandaling ito ay nasa pisikal na katawan. Ang mga tungkulin ito ang magdadala sa mga karanasan na pinili mismo ng kaluluwa. Maobserbahan mo sa mga taong aktibo ang psychic senses na sila ay mailap o nakadistansya sa ibang tao. Bihira lang din silang magsalita at halos kadalasan ay umiiwas silang tumingin ng direkta sa mata. Kaya sila nahuhusgang weirdo o kakaiba dahil sa ganitong pagkilos. Ngunit ito ay natural upang maprotektahang mahaluan ng iba ang kanilang enerhiya. Sa sandaling naging aktibo ang mga psychic senses ay magiging sensitibo ang isang individual sa ibang enerhiya at mabilis nila itong nakukuha at nadadala na nagdudulot ng bigat at hindi magandang pakiramdam. Kaya sa mga individual na inaakalang mas mapapabuti ang kanilang buhay pag naging aktibo ang kanilang psychic senses, ay mga individual na hindi naiintindihan ang kaakibat na responsibilidad nito at kung gaano katindi ang mga pagbabago na iikot sa kanilang buhay pag ito ay nangyari. Ngayon nakikita mo na ang malaking responsibilidad ay marami ang aayaw na maranasan ito. Kung ganon, bakit ka nga ba napunta sa mga spiritual na topic or videos? Ito ay dahil may nag-iba't ibang aspeto ang ating kabuuan. Bawat aspeto ay nangangailangan ng matatawag na pagkain upang ito ay magkaroon ng lakas na makakatulong sa paglawak at paglaki nito. Ang nag-iba't ibang aspeto ay konektado ngunit bawat aspeto ay may kaukulang pangailangan. In summary, sa pisikal na aspeto ay kinakailangan ng pagkain upang sa paglaki ay maging malakas at malusog ang pisikal na pangangatawan. Kabilang dito ang mga aktibidad sa paggalaw at pag-exercise para patibayin ang mga kalamnan.
Sa emosyonal na aspeto ay kinakailangang mapunan ang mga emosyonal na mga pangangailangan kagaya ng atensyon, pagpapahalaga, pagtitiwala, kalinga, pagtanggap, pagsuporta at napakarami pang iba. Sa mental na aspeto ay kinakailangang maging balanse ang magkabilang panig ng utak sa pagiging intelektual at pagiging masining. Ang natural na matatawag na pagkain ay ang pag-aaral ng kahit na anong paksa. Tipikal ito na binibigay sa napakaraming eskwelahan. Sa tinatawag namang espiritual na aspeto ay kinakailangan na maibigay ang mga pagkain na lampas na maintindihan ng pisikal na five senses. Dito binabalik ang iyong koneksyon at pangunawa kung ano at sino ka. Kung ano ang kamalayan, ano ang tinatawag na God, enerhiya, mahika, etc. Magkakaiba man ang bawat aspeto, ngunit lahat ay konektado sa sapot ng espiritualidad. Bawat kakulangan ng pagkain ay mag-uudyok sa programa na hanapin ang mga ito gamit ang koneksyon ng ibang aspeto. Anuman ang kakainin ng isang tao ay sasalamin ito sa kalusugan niya. Kabilang dito ang kanyang pisikal, mental, emosyonal at espiritual na aspeto. Ang kawalan ng balanse sa bawat aspeto ay magdudulot ng resulta ayon sa sanhi nito. Halimbawa, sa pisikal na aspeto, ang pagkain na 3 beses sa isang araw ay magpupuno lamang ng kakulangan ng pisikal na katawan. Ngunit kung hindi balanse ang kinakain ay magdudulot ito ng sakit sa katawan pagkalaunan. Kung palagi kang kumakain ng matatamis, ay palaging tataas ang level ng sugar sa iyong dugo. Hindi man ito magiging sakit agad, ngunit ito ay magdudulot ng maraming epekto sa pisikal na katawan, kagaya ng pakiramdam na mabilis kang mapagod, mabilis kang magutom, pagkakaroon ng maraming tigyawat, etc. Kung hindi ka naman physically active ay magresulta ito na manghina ang iyong mga kalamnan. Maapektuhan ang iyong metabolismo na magresulta sa pagtaba at napakarami pang iba. Sa mental na aspeto naman ay tipikal na sa pagpasok mo sa eskwela ay magagamit lang halos ang kaliwang bahagi ng iyong utak, kung saan ito ang bahagi na palaging mag-iisip, nag-a-analyze, nagko-compute, etc. Dahil dito ay hahantong ito sa hyperactivity ng pag-iisip o pagiging sobrang aktibo nito kung saan lubusan kang mawawalan ng kontrol dito. Palagi kang makakaramdam ng pagkabalisa ng walang rason dahil ang iyong pag-iisip ay palaging magtatrabaho at maghahanap ng problema na pwede nitong resolbahin. Kung walang problema, ay gagawa ito ng problema para may gawin ka at maresolba mo. Sa emosyonal na aspeto naman, kung maaga kang namulat sa malaking responsibilidad, mapanakit na salita, pamamalo o pag-aabandona, etc., ay magkakaroon ka ng maraming pagkukulang sa emosyonal na pangangailangan. Isa sa mga senyales sa mga individual na may malaking pagkukulang sa emosyonal na aspeto ay mga taong hindi marunong magsabi ng hindi, palabiro at palatawa, o mga individual na gustong maging masaya lang ang lahat. Sila ang mga pleasers kung tawagin, kung saan gagawin nila lahat para maging okay ang iba. Ang hindi nila alam na sa gitna ng kanilang kagustuhan na maging masaya ang iba, ay ang sumasalamin na kabaliktaran sa kalooban nila, na sila ay may matinding pagkukulang sa atensyon, papuri, kalinga, pagtanggap, at napakarami pang iba. Sa espiritual na aspeto naman ay tipikal na dahil hindi mo alam kung sino ano ka, ay poprotektahan mo lahat ng inaakala mong ikaw, na ikaw ang iyong katawan, pangalan o trabaho, na ikaw ang iyong mga ari-arian, etc. May sinabi lang na hindi maganda sa iyong pangalan o pinunan lang ang iyong muka ay sasabog ka na sa galit. Tipikal na halos sa lahat ng relihiyon ay tuturo sa iyo na ikaw ay makasalanan at iikot ang tema sa langit at impyerno. Nasundin mo ang mga nakasaad na utos at matakot ka sa Panginoon, etc. Palagi mong susundin kung ano ang itinuro sa iyong tama at mabubuhay ka ng napupuno ng panghusga, hindi lang sa sarili, pati na sa kapwa. Huhusgahan mo ang iyong katawan at lahat ng mga gawain nito, na naisin mo na mapunta ka sa langit, at huhusgahan mo ang aksyon ng iba na sila'y babagsak sa impyerno. Mapupuno ka ng takot lalo na sa kamatayan,
Palagi mong kinakatakot ang araw ng iyong kamatayan o ang pagkamatay ng ibang tao, lalo na ang iyong pamilya, etc. Sa mga individual na marunong magmanipula ng enerhiya gamit ang mahika ay hindi ito sukatan sa pagkakaroon ng balanse. Pwedeng marunong manggamot o mangkulam ang isang individual, pero dala nila ang maraming pagkukulang sa nag-iba't ibang aspeto nila. Kaya obserbahan mo kung ano ang nasa likod ng iyong pagnanais na magamit ang iyong psychic senses. Dahil dito mo makikita ang nagtutulak sa iyo na hanapin ang mga pangangailangan sa nag-iiba't ibang aspeto mo. Ang resulta ng mga kakulangan sa nag-iiba't ibang aspeto ay magdudulot na bumaba ang enerhiya ng isang individual. Ang enerhiyang ito ay hindi lang nakabase sa pisikal na katawan. Pwede kang malusog tingnan sa pisikal, pero dala mo ang kawalan ng balanse na hantong sa pagkakaroon ng mabigat na enerhiya. Dahil tayo ay napapasa ilalim sa pangkalawakang batas ng atraksyon kung saan lahat ng bagay na magkakaparehas ay nagkakalapit, kung mababa ang enerhiya mo, ay mapapalapit ka lamang sa mga individual na mababa din ang enerhiya. Dahil hindi na ituro ng iyong magulang o ng iyong lipunan kung papaano mo maibibigay ang mga pangangailangan sa iyong sarili, ay mabubuhay ka na nakadepende na kunin sa iba ang lahat ng iyong pangangailangan. Sa bawat sandaling nakadepende ka sa iba, ay makakaroon ka ng kawalan sa sandaling hindi na nila ito naibibigay. Tandaan na ikaw ay may kakayahan na maibigay ang lahat ng iyong pangangailangan sa sarili. Sa iyong pagsasanay na maibigay ang mga pangangailangan sa iyong sarili, ay nahalin tulad ito sa isang sanggol, kung saan nag-uumpisa itong gumapang, tumayo, hanggang sa makalakad at makatakbo. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.